tayo pumunta sa main topic natin, sana wag po nating kalimutan mga kababayan na suportahan po sa darating na Mayo 12, ito pong One Pacman Party List mga kababayan. Dahil subok na po sila sa mahabang panahon sa pagbibigay ng tulong medikal mga kababayan sa mga kababayan po nating Pilipino, pamimigay ng libreng konsultasyon mga kababayan, libreng operasyon at libreng trabaho sa mga kababayan po nating Pilipino at libreng edukasyon mga kababayan. At higit sa lahat, champion din po sila sa pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po at lalo na sa mga kababayang Pilipino natin na kabataan na nangangarap na maging atleta mga kababayan, tinutulungan po ng One Pacman Party List dahil ang paniniwala po nila ang tagumpay ng mga kababayang Pilipinong atleta po natin ay tagumpay ng Pilipinas. Kaya sana suportahan po natin mga kababayan ito pong One Pacman Party List number 22 po sa balota sa darating na Mayo 12 mga kababayan. So sana suportahan po natin. Ano po, so ngayon, punta na po tayo mga kababayan dito po sa isa sa mga topic natin na kung saan mga kababayan, ito pong si Bongo natanong about po dun sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. At dito nga mga kababayan, natanong din siya about po kay Digong. Kung eto bang si Digong mga kababayan, kung may impluwensyahan ba siya or hindi mga kababayan kapag umupo na po siya sa impeachment trial mga kababayan, kung sakasakali na manalo po siya mga kababayan sa pagkasenador. So ngayon, pakinggan po natin yung sagot dito mga kababayan ni Bongo. Ano po, i-play na po natin. So hindi nyo nakausap si PRRD, sir? Regarding sa kung magiging defense? At unang-una, hindi po siya nakikialam po sa aming trabaho. Tsaka take note mga kababayan ha, ang tanong dito kay Bongo, isa pa sa mga tanong dito, kung hindi ba niya nakakausap etong si Duterte, etong si Digong mga kababayan, regarding po doon sa sinasabi na possible na maging defense or maging abogado ni Sara Duterte mga kababayan, eto pong si Digong. Ano po, at kung may impluwensyahan ba ni Digong etong si Bongo mga kababayan kung sakali na mapaupo po ito bilang hurado or judge mga kababayan sa darating na impeachment trial laban po kay Sara Duterte. So pakinggan nyo yung sagot dito mga kababayan itong si Bongo. Ulitin natin. So hindi nyo nakausap si PRRD, sir? Regarding sa kung magiging defense? At unang-una, hindi po siya nakikialam po sa aming trabaho. Hindi lang po dito sa kasong ito, but sa lahat ng bagay. Noon pa, nung naging senador po ako, isa lang nang sinabi niya sa akin, hindi siya nakikialam sa trabaho ko. Sinasabi lang niya, just do what is right. Sa madalit salita, hindi daw po nakikialam itong si Duterte dun sa kaso. Ibig sabihin, doon po sa impeachment, laban po kay Vice President Sara Duterte, hindi daw po nakikialam si Digong dyan mga kababayan. And then, doon naman daw sa trabaho nitong si Bongo mga kababayan, hindi daw din nakikialam itong si Duterte. Pagpatuloy pa natin. Bagay. Noon pa, nung naging senador po ako, isa lang nang sinabi niya sa akin, hindi siya nakikialam sa trabaho ko. Sinasabi lang niya, just do what is right. Interes ng bayan, interes ng Pilipino, ang unahin mo. Hindi ka magkakamali. So hindi nyo nakausap si PRRD, sir? Regarding sa kung magiging defense? At unang-una... Yan mga kababayan ha. Ang tanong kasi sa kanya, napakaganda. Kung hindi ba niya nakausap etong si Duterte regarding daw po sa magiging defense ng kampo nitong si Sara Duterte doon po sa impeachment. Ngayon mga kababayan, ang sagot niya, hindi daw nakikialam itong si Duterte doon sa kaso mga kababayan at saka doon sa kanyang trabaho. Pero kung titingnan nyo mga kababayan dito sa nakita nating balita, dito pa lang mga kababayan makikita nyo na may pagkasinungaling na talaga etong di umano, etong si Bongo. Kasi mga kababayan, may lumabas kasing balita galing po dito sa 1PH. Sabi po dito, look, isa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga tumatayong abogado ni Vice President Sara Duterte sa inihaing petisyon sa Supreme Court para ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya. So ngayon mga kababayan, yan ba yung hindi nakikialam dun sa kaso? Ayan nakalagay yung pangalan ni Digong mga kababayan, Rodrigo Roa Duterte. Isa sa mga tumatayong abogado ni Sara Duterte para ibasura mga kababayan etong impeachment complaint laban po kay Sara. Yan ba mga kababayan yung sinasabi ni Bongo na hindi nakikialam?
Ayan o, napakaliwanag ang pangalan na nakalagay dyan, pangalan ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, ang tanong dyan, paano magiging hurado etong si Bongo, mga kababayan, sa impeachment trial kung yung makakalaban niya or yung isa sa mga sa magiging abogado nitong si Sara Duterte ay amo niya? Yan ang tanong dyan, mga kababayan. Paano niya masasabi na magiging impartial po siya kung mismong yung tatayong abogado ni Sara Duterte amo po niya at pinagkakautangan niya ng napakalaking utang na loob? So yan ba, mga kababayan, yung sinasabi ni Bongo na hindi nakikialam itong si Digong doon po sa impeachment or doon sa kaso na kinakaharap nitong si Sara Duterte? Napakaliwanag naman, no? Abogado si Digong, mga kababayan. Kaya nga sabi dito, isa, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga tumatayong abogado. Ibig sabihin, isa po si Digong sa nakikialam, mga kababayan, dito sa impeachment laban po kay Sara Duterte kasi nga abogado siya ni Sara, mga kababayan. At saka ang isa pa dito, sa mismo yung abogado, mga kababayan, or isa sa abogado na nakalagay yung pangalan dun sa inihaing petisyon para ibasura, mga kababayan, ng Supreme Court etong impeachment complaint laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Tapos sasabihin, mga kababayan, ni Bongo sa mga kababayan Pilipino natin na hindi nakikialam, eto daw si Duterte, mga kababayan, doon daw po sa kaso at hindi daw din siya pinapakailman doon sa kanyang ginagawang trabaho. Pero ang tanong kasi diyan ng sambayan ng Pilipino, na mga kababayan Pilipino po natin, kaya po niya na unahin yung kanyang tungkulin bilang senador kaysa unahin yung utang na loob kay Digong. Kasi, mga kababayan, abogado si Duterte ni Sara Duterte. Abogado ni Sara etong si Digong. At si Digong boss at pinagkakautangan ng loob ni Bongo. Kaya ba ni Bongo, mga kababayan, napiliin yung interes ng mamamayang Pilipino at yung katotohanan kaysa piliin, mga kababayan, yung interes ng taong pinagkakautangan niyan ng loob, mga kababayan? Yan kasi ang tanong dyan ng sambayan ng Pilipino. Kaya yung sinasabi niya dito, mga kababayan, na hindi nakikialam, ayan o, napakaliwanag pa nga ng pagkakasabi niya dito. So hindi nyo nakausap si PRRD, sir? Regarding sa kung magiging defense? At unang-una, hindi po siya nakikialam po sa aming trabaho. Hindi lang po dito sa kasong ito. At sa lahat ng bagay. Noon pa, nung naging senador po ako, isa lang nang sinabi niya sa akin, hindi siya nakikialam sa trabaho ko. Sinasabi lang niya, just do what is right. Interes ng bayan, interes ng Pilipino, ang unahin mo. Hindi ka magkakamali. So, doon pa nga lang, mga kababayan, sa KOGC, di ba, 3 silang nakialam doon? Tapos yun, partida kay Kibuloy pa yun, mga kababayan. Pero dito, ang pinag-uusapan kasi dito, mga Duterte. Kaya kung titingnan natin, mga kababayan, hindi naman natin natututukan si Bongo. Hindi naman natin hawak yung, hindi naman natin nakikita yung ginagawa niya araw-araw. So baka mamaya, kausapin siya ni Digong na, sana naman, panigan mo yung anak ko. Pagka kasi parang kapatid mo na yan, halos kinakapatid mo na yan. Kasi parang anak na ang turing ko sa'yo. Di ba, mas pipiliin pa rin niya, mga kababayan, di umano, yung utang na loob, mga kababayan, sa pamilyang Duterte kaysa dun sa interes ng mamamayang Pilipino. Kaya yung sinasabi niya dito, nauunahin niya yung interes ng mga kababayan natin, malabong mangyari yan. Kasi mahirap labanan, mga kababayan, ang utang na loob, kaysa dun sa sarili mong prinsipyo at pananaw. Yan ang tingin ko dyan, mga kababayan. Kasi kung nagawa nga nila dati kay Kibuloy, na makialam sila, mga kababayan, ng mga panahon na hinahanap ng mga law enforcer etong si Kibulok, mga kababayan, kung nagawa nga nilang pakialman yon, eto pa kaya? Diba? So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, yung sinasabi dito ni Bongo, na hindi nakikialam etong si Duterte, dun po sa kaso, about do sa impeachment din, mga kababayan, napakaliwanag naman po dito na nakalagay ang pangalan ni dating Pangulong Duterte bilang abogado ni Sara Duterte. So dyan pa lang, patunay na po yan, mga kababayan, na nakikialam na etong si Digong doon po sa impeachment laban po kay Sara kasi siya ang tumatayong abogado ng kanyang anak.